Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. This is your Rodriguez Pamasaglik channel. A faith healer, also matarders. So ngayong hapon na tatagatan sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of May 2025 for the sign of Taurus. So Taurus, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading na mga gilap makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and i-notification bell for more videos update. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalong-lalo na ang hindi nag-skip ng ads, away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik reglig na umapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice ng ating expert for the sign of Taurus? So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga gilap? Tuklasin at bubulabugin natin. Expert, please give information po. Okay, so this is something, the Ace of Cups. No, nag-uumapaw na love offer. No, may bagong pag-ibig or maaaring kikiligin ka this time. Now, if you are being single, maaaring may dumating sa buhay mo na magpapatibok sa pihikang puso mo. Or if either you are getting married or you're having a wife, or you're having a boyfriend, no, maaaring kumbaga ikakasal na kayo. No, ganon. Maaaring magkakaroon dito na high level commitment. And there's a Knight of Wands where slowly but surely, maging mahinahon ka. Na huwag kang padalos-dalos sa mga desisyon mo. Maging kalmado ka. There's a Three of Wands. There's a waiting for result, waiting for ship. The waiting is over. Na ito na yung hinihintay mong panahon at pagkakataon. Makukuha mo na, makakamtan mo na yung mga bagay na dapat mo makuha at mahawakan. Mata mo. And there's a Three of Swords. Now, there's a lot of pain na marami kang mga pinagdadaanan sa ngayon. And because some of you guys, there's something of your heart broken. Maaring nasaktan ka, maaring mayroon ditong nanloko sa'yo, pinaglaruan ka. And there's a Seven of Pentacles with a harvest moment. Na mag-harvest ka rin dito. Ano man yung mga bagay na ginawa mo ay maaring bumalik sa'yo. O naman yung mga bagay na pinaghirapan mo, maaring makukuha mo na. No? At maaring maaani ka na. No? And this is something that so was by choices. Piliin mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. O piliin mo yung mga bagay na makakatulong para sa iyo. Now, there's a choice and then of course, options. What is the Ace of Cups? The Ace of Cups represents with the Six of Swords with the transition. Now, makakalipat ka na ng bahay. Now, maaaring lilipat kayo ng bahay. Makakabili kayo ng bahay na person mo. Maaaring magsasama na kayo. Na maaaring magli-live-in na kayo, maaaring kumbaga magbubukod na kayo. What is the Knight of Wands? So there's a Justice card. Huwag ka mag-alala, magdadala sa ito ng balanse at control. No, at mga bagay na pinaghirapan mo, makakamtan mo to. No, mararamdam at mararanasan mo na to. And there's a Four of Cups. No, there, just reevaluate or analyze. May mga bagay lang na kailangan pag-isipan. No, na kailangan mong klaruhin. No, maghintay ka ng tamang pagkakataon. Huwag ka magmadali. What is the Three of Wands? The Three of Wands represents with the Ace of Pentacles. So there's something, a big shot. Big money coming for you. Ibig sabihin dito, napapalibutan ka ng mga inggitera. No, maraming taong naiinggit sa'yo, maraming mga taong gustong siraan ka. No, dahil, kumbaga, ang lakas ang atake mo, malakas ang karisma mo. No, may swerte kang dala-dala. Kaya parang inggitin ka, lapitin ka ng inggit. What is the Seven of Pentacles? Represent with the King of Cups. There is a devoted supportive person na may taong sumusuport at gumagabay sa'yo dito, na maaring matagal ka naghintay na, maaring matagal ka natenga pagdating sa pag-ibig. Maaring ito na yon. No? Maaring ito na yung paghihintay mo. Ano yung pihikan ka tapos nagkakajowa ka man, pero pang matagalan ganon, pang long term ka talaga. And there's a Wheel of Fortune with a good luck and destiny is yours. No, talagang pipiliin mo maging maganda na ang ikot ng kapalaran para sa iyo. May blessing dito ako nakikita, may swerte, may magandang kapalaran na nakatakdang mangyari sa iyo.
What is the Ace of Cups? Because the Six of Swords. Referencing with a full card, no? Para sinusubukan na pananampalataya at tiwala mo na nasa tamang proseso ka. Magtiwala at manampalataya ka. What is the Knight of Wands? Because the Justice card. Referencing with a strength and with a confidence. Kailangan mo lakasan ang loob mo. No? Maging matapang ka. May legal matters dito, guys, na maaaring matatapos na yun hihintay mo. No? Some of you guys, meron ditong nangyari annulment, no? Divorce, maaaring, kumbaga, magkakaroon ulit kayo dito ng second chances para magmahal ulit, no? And there's the lover. Sabi ko na nga ba, may love life eh. Ito yung hinihintay mo, darating na siya, no? Maaaring magta-travel ka, pupuntahan mo siya, or maaaring pupuntahan ka niya. Naparating na siya, ito yung hinihintay, the waiting is over, guys. And this is something, the Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless night, nawawala ka rin sa focus and concentration. Dahil may mga evil eyes sa paligid mo. No? And there's an Eight of Swords, a lot of toxic and negativities. No? Ganun din yung nangyayari sa relasyon. Kaya ka nagkakamalas-malas at kaya ka iniiwan ng mga tao dito sa paligid, sa relasyon dahil may taong sumasalbahi sa'yo. No? Para iwan ka, tuluyang magbago yung tao na yon, no? Para saktan ka. And there's an Eight of Pentacles. Sabi ko na nga ba, may nagpapatrabaho sa'yo para guluhin ka eh. No, mag-ingat ka, guys, no? Especially sa trabaho to, sa negosyo to, or maaring yun nga, maaring sa trabaho. What is additional messages about naman tayo sa outcome mo? Pang outcome, is this something, the judgment for a wake-up call? No, parang ginigising ka sa katotohanan na you need to pay attention. No, binibigyan ka ng paalala at babala na makinig, mabuti. And this is something the Queen of Cups by emotional healing. Na magiging kalmado ka na this time. Na magiging maganda na ang pakiramdam mo. Na parang there's a the Hangman reverse something na babaguhin mo na yung perspective mo. Babaguhin mo na yung pananaw mo. So let's see what is additional messages with an Angel Spirit. And there's a Star card, healing and recovery. Magkakaroon ka dito ng healing, recovery, and hope, may pag-asa at may himala. Now there's a wish coming true. No, lalo-lalo na sa partnership, pagdating sa pag-ibig, matatagpuan mo yung taong para sa'yo talaga. At sinasabi dito, there's something, the King of Wands, no? Makikita mo yung sarili mo na ang layo-layo na sa dating ikaw. There's something, a brand new you, or brand new beginning. At the same time, guys, there's something na magbubukas sa panibagong chapter na iba ka na sa dating ikaw. Ganon. So let's see what is additional messages tayo pagdating sa finances and career. So let's see and watch this. Okay, finances and career represent what? Represent with the Page of Cups. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. Makinig ka sa vibrations mo, makinig ka sa nararamdaman mo, dahil hindi ka ililigaw nito. No, ituturo niya sa iyo yung tamang landasin, yung dapat mong gawin. No, iba yung radar mo eh. Iba yung nararamdaman mo, dadaling ka nito sa katotohanan. No, there's a Seven of Swords. Wala makakapagsinungaling, wala makakapanloko sa'yo. No, malalantad mo na kagad. Itong tao na to may gustong mangyari sa'yo. Parang, kumbaga, gusto niyang, kumbaga, bumagsak ang negosyo mo, yung trabaho mo. No? Kumbaga, but definitely, guys, this is something magician with the power of God, with the manifestation. Ano man yung mga bagay na gusto mo, makukuha mo yan. No? Kumbaga, meron kang power of, power of manifesting. Ganon. And this is something, the Three of Pentacles, represent with something collaboration. Mag-ingat ka sa mga taong kinakausap mo. No, hindi lahat ng mga taong kinakausap mo, especially sa trabaho or negosyo mo, ay totoo. No? Kaya kailangan maging wise ka. Business is business. No, wag mo nang bigyan ng mas mataas pang level yung iyong relationship, no, from other people. Whether this is something a Queen of Pentacles, maging practical ka pagdating sa finances. No, i-manage mo ng control at i-manage mo ng tama at wasto. This is something, the Eight of Cups represents something moving forward. Makaka-move on ka na rin for financial crisis, for financial difficulties, from something, a complication pagdating sa negosyo. Not magtutuloy-tuloy na raw to. Additional messages tayo pagdating sa buhay pag-ibig. Sa relasyon, there's a Six of Cups. Now, there's something, a past person coming back. Now, may taong babalik from the past para patunayan ang pag-ibig sa'yo, or may babalik from the past para malaman mo totoong kahulugan at kahalagahan ng nakaraan. And there's a Ten of Cups, happiness, magiging masaya ka kaya sa piling niya or sa piling ng iba.
And this is something that I have for lesson learned. Matuto ka na from the lessons, no, na naranasan mo sa nakaraan. No, kung ayaw mo ulit maulit. There's a Queen of Wands by confident. Kailangan lakas sa loob mo, maging matapang ka na. No, there's a Knight of Wands, no? Ibig sabihin, napakalapit mo na sa success at napakalapit mo na para maging matagumpay. Babalik ka pa ba sa yung minsan nang naging ugat ng komplikasyon mo? No, yung minsan na naging bangungot mo, babalik ka pa ba? And this is something, the Three of Cups, no? There's something, a celebration coming in for you. May happiness, no? There's something, a wish fulfillment, a celebration coming in. Na pagdating sa kalusugan mo naman, and there's a Hermit card with a spiritual enlightenment, soul searching, na parang hinahanap mo yung sarili mo dito. No, kung ano ba talaga yung purpose mo sa buhay. And there's a Knight of Swords. No, mas bibigyan ka ng mas maliwanag na utak at kaisipan. And because this is something that's our moment for major changes, malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo, na magdadala sa iyo ng changes, development, na maaaring may mga bagay na mabubuo na dito. And there's the King of Swords, stopping, stop the pattern. Putulin mo yung mga bagay na hindi makakatulong for you. No? Putulin mo yung mga bagay na makakasira na eksena mo. So let's see what is the additional messages. There's another cause with an offer, proposal. No? May mga offer na paparating dito. No? Magiging maganda na kalusugan mo dito. Umiwas ka sa mga bagay na bawal at nakakasira ng iyong digestive system, no? Meron ako dito guys sa parang may dumi, something like that. No, ibig sabihin nito may problema ka, kailangan mong mag-pay attention, no? Umiwas ka guys, sa ito nakikita ko, umiwas ka sa mga isaw-isaw, yung mga inihaw, no? Iwasan mo yan. No, this is something the word, no? Magkakaroon ka ng travel and success, magiging balanse ng sitwasyon mo at magiging maganda na kalusugan mo, no? So, let's see what is additional messages tayo pagdating naman tayo with magical fairy messages, and there's a lot of advices. So, let's see and watch this. Okay, let's see and watch this. For magical fairy messages, represent what? With the magical fairy messages, represent with your wishes granted. So, see, matutupad talaga naman yung mga pangarap, kahilingan mo. And of course, the perfect timing is yours, no? Kumbaga, there's a looking forward, no? Matutupad mo talaga ang mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. And there's an affirmation, positive thought, create a positive result. Always being positive and being optimistic, no? Kapag positibo ka sa lahat ng eksena, magiging positibo ang kalalabasan nito. What is the yin and yang oracle card represent what? For yin and yang oracle card represent with higher self. No, nagkakaroon ng higher self with something activations. No, maaaring nakikilala mo na yung sarili mo nga sa ngayon. Nakikita mo ng kahalagahan na kung ano man yung mga bagay na nasa paligid mo. No, there's something reunion. No, magkakaroon ka na reunion with your family. And because this is something renewal. No, maaaring kumbaga magkakaroon ka ng panibagong ikaw. No, magsisimula ng panibagong eksena sa buhay mo. So let's see what is the synchronicities represent what. And there is a synchronicities. May mga signos, senyales with an angel's number, angel signs, and this is something a leader, no? Take charge of your situation. Kayang-kayang pamunuan. Kayang-kayang kontrolin yung sitwasyon. And there's a communication is the key. So kailangan mo lang ng komunikasyon, no? Kailangan mo na nakikipag-usap ng maayos, pakikipag-transaction ng maayos, liliwanagin, unawain mo. With the romance angel, there's something crossroad with the directions. No, ano man yung mga pasikot-sikot sa buhay mo, tandaan mo, iisa lang ang pagdadaanan mo at isa lang yung patutunguhan mo dyan. No, this is something of gambling. Umiwas ka sa mga sugal, luho, no, and of course, this is something guys with a peace. No, magkakaroon ka na kapayapaan at magkakaroon ka na katahimikan. No, there's something peace. No, magkakaroon ka na kapayapaan, kalayaan dito. And this is something break up, no? Kung mga sinasabi dito na matatapos na, no? Maaring may mga bagay na mawawakasan na, no? Most of all yung relasyon. No, there's something an ending of relationship. No, makakalaya ka na at magkakaroon ka na ng mas maayos na buhay. What is the money matter? Represent what? With the money move, there's a closed door. No? Kumbaga sinasarado na ang pintuan pagdating sa mga bagay-bagay.
start all over again. Not good job or opportunities that current job is coming to an end. No, may mga bagay na matatapos na. No? May mga bagay na tatapusin na. And because this is something guys with a saving, so kumbaga more on savings ka ngayon. No, na makakatulong for you for in the near future. Gusto ko pa malaman with a one more card. With a money matter. And because let's see. And this is something money matter. Oh my God. Money matter. Invest your money wisely, no? Matuto kang mag-invest sa sarili mo kung itong bagay na to ay makakatulong for your growth and expansion. So let's see what is an angel's number. And there is a 555 for clarity. Bibigyan liwanag lahat ng bagay para sa iyo. No? You are a victim of circumstances, rather you are the beneficiary of it. If that were in cases, life would fit it all. You will set yourself up for success in the long run. If you are willing to adapt to this ship, everything is working out of the best. At long last, you are accomplishing what you set out to do. Everything will work out in a perfectly in the end. See? Lahat ng mga bagay na magliliwanag sa iyo, lahat ng mga bagay na natatapusin, wawakasan ay isang hakbang lamang yan patungo sa bagong simula. No? There's a part of the light, represent what? What is the part of the light? Represent what? Represent with the light. No? May bagay na magsisilbing liwanag dito. No? I am committed to self-improvement. Embracing all that life brings me, an open heart. With each step, I grow stronger, more resilient, and more radiant in the light of my journey. So talagang sinasabi dito, kailangan magpatuloy ka. Kung gusto mong malaman, gusto mo matuklasan, huwag kang mapanghihinaan ng loob. Kailangan mo maging matapang, kailangan magtuloy-tuloy ka, magtiyaga ka sa ginagawa mo. No? Lahat ng bagay na hakbangin na yan, patungo yan sa tagumpay at maliliwanagan ka sa dulo na yan. What is the shadow works represent what? An inner cosmos. Now, there is an inner cosmos. Represent with a trauma, seeing goal, differ. No, may mga bagay na malalim dito, natatakot ka, baka maulit muli. No, pero pinapakita dito to embrace the light, first acknowledge the dark. No, bago mo makita ang liwanag, kailangan mo tanggapin ang katotohanan mula sa kadilimang naging dulot ng bangungot na nakaraan. So, kailangan harapin mo. No, walang pagtakas. Alamin mo yung mga bagay na kailangan mo matutunan dyan sa bagay na yan. No, there's something clarifying for life situation. Kasi kapag nangyari yun na lahat ng bagay na pinagdaanan mo, na nagbigay sa iyo ng bangungot at parang ayaw mo na ulit maulit yon, pakakatandaan mo na kahit ibalik ka sa sitwasyon na yon, kung natuto ka sa leksyon na naging nangyari sa nakaraan, hindi ka na matatakot madapa muli. No, dahil alam mo kung paano mo susolusyonan, paano ka ulit makakatakas dyan sa sitwasyon. Diba? What is a clarifying for life situation? And there's something guys with a magic opportunities. Embrace the unexpected, seize the change of transformations. Diba? Kumbaga may mga biglaan dito na hindi mo inaadya, na may bagong oportunidad na ibibigay at pagpapala. And because this is something guys with a hear what unsaid. No, yung mga bagay dito na hindi mo narinig, no, hindi mo nakita, maaaring malaman mo ang totoong nilalaman nito. No? Mas maganda yung kumbaga sa mismong sarili mo, natutuklasan at nade-develop mo at nagkakaroon ka ng transformation dahil sa bagay na natutunan mo sa sarili mo. No? Tune into the silence of truth that words cannot express. Listen deeply. No? Kumbaga sinasabi sa'yo dito na makinig ka sa inner voice mo. No? May mga bagay dyan na tuturo niya sa tamang landasin at sa tamang tatahakin mo. Huwag kang matakot. No? Yung bagay na nangyayari sa'yo, isang gabay yan, no? Para maramdam at maranasan mo yung mas magandang kahihinatnan sa buhay na tatahakin mo. Dahil may bagong
magandang kapalaran talaga na nakatakdang mangyari sa'yo. And there's a clarifying for love situation. Kasi kung takot ka na sumubok at takot kang ilaban yan, no, hindi mo deserve na magkaroon ka ng bagong bukas na mas maganda. Diba? Hindi ka magiging matagumpay kung hindi ka nakaranas ng mga sakripisyo, ng mga pinagdaanan. Diba? Masarap matamo ang tagumpay, lalo-lalo na kung pinaghirapan mo ito. So, what is the love clarifying situation? Let's see. There's an awakening jolt, no? From shock, epiphany embrace the unvival as an Italism for renewal. No, magkakaroon ka ng bago simula. Pero kailangan mo magising sa katotohanan na lahat ng mga bagay na nangyari sa iyo. Kung hindi ka natuto sa leksyon at hindi ka natuto sa pinagdaanan mo, ikaw na ang may problema. No? Kailangan tanggapin mo yung bawat eksena. There's something single day, single moment na kailangan mo i-embrace sa sarili mo. Kung hindi ka marunong tumanggap ng pagkakamali at hindi ka marunong tumanggap ng pagkabigo, hindi mo deserve na maging matagumpay. There's something, guys, with the what lies with it in the future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinahanap mo? Red lipstick stains, no? Ibig sabihin dito, guys, no? Meron ditong bagay na tatatak, no? May bagay dito na parang may iwang bakas, no? Sa lahat ng mga pangyayari sa buhay mo. Na parang parang something reminiscent memories or maaaring kumbaga ayun nga yung trauma din, no? Yung trauma na maaaring tumatak sa iyo kaya parang ayaw mo na ulit maulit. Pero dapat yung trauma na yon dapat in-embrace mo, no? Para hindi na maulit yung ganung scenario, no? Dapat handa ka doon at aware ka sa nangyari na yun kaya ka natakot doon, no? Dapat handa kang labanan at handa kang matuto. So let's see, guys, no? Let's visit tayo with a yes or no pick a card. Pwede ka mag-questions dito. No, and of course, mag-isip ka na questions mo. And of course, magiging sagot mo is a 1, 2, or 3. Pipili ka lang ng isa. So, let's see. Proceed tayo and let's see and watch this. Okay, let's proceed tayo with a pick a card, yes or no. Let's start with the number 1. Okay, let's proceed tayo with the number 2. Hindi pinapakita, so okay lang yan. Let's start with the number 3. Oh my God! Okay. Unahin na natin yung number 1, guys, no? Ang sagot sa tanong mo is yes. It's the icing on the cake. All this and sprinkle too. No, mas binibigyang kulay na mas matamis ang tagumpay at bibigyan ka ng mas masarap na buhay. No, magiging maganda na takbo ng sitwasyon mo. At sinasabi sa'yo dito na magkakaroon na mas makulay siya. No? Mas matamis, mas masarap. No? Kumbaga fruit of flavor to. Number 2, there's a yes again. Fitting it all into place, coming together and united, no? Kumbaga, may mga bagay talaga na pagtatagpiin, may mga bagay talaga na pagdudugtungin, pagsasamahin sa isang chapter kung kayo talaga para sa isa't isa. At may mga bagay talaga ibibigay sa'yo, at may mga bagay talaga ipagkakaloob sa'yo kung talagang para sa'yo. And there's a yes. Number 3, there is a yes. There's an all yes, no? And stoke your passion, the cards are blooming. No, marami mang tinik, marami ka mang pagsubok na pinagdaanan, tandaan mo, mas maganda at mas masarap ang tagumpay at magiging maganda takbo ng eksena mo kung ito ay puno ng sakripisyo at puno ng paghihirap. Diba? Kung ito ay, kumbaga naranasan mo ng punong-puno ng sakit, mga pinagdaanan, mas magiging makulay at magiging mas matamis ito. No, mas magiging masarap ang tagumpay mo. So guys, this is a monthly gabay for the month of May 2025 for the sign of Taurus. So Taurus, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po
ang makaka-relate sa inyo, comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And just don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo-lalo nang hindi nag-skip ng ads, saway pagpalain kayo ng Diyos at may kapalit siksik liglig na gumawa na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat sa the next video. Bye-bye and babush!